Magandang umaga pong muli sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang linggo sa karaniwang panahon. Ang punong tagapagdiwang po natin ngayon sa misang ito ay si Reverend Father Sandy V. N. Haines, ang atin pong Shrine Rector at Kura Paroko.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa Ebanghelyo, inaanyayahan tayo ni Jesus na maging asin at liwanag sa mundo. Tayo'y asin na hahadlang sa pagkabulok ng lipunan. Tayo ang magbibigay lasa sa buhay dulot ng ating pananalig sa Diyos. Sa diwa ng pananampalatayang ito, tayo rin naman ay liwanag na magbibigay pag-asa sa gitna ng kabiguan, kapighatian at kawalan ng katarungan. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, kalosan pa'y kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kawalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesu Kristo, Anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa
Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Inihahayag sa pagbasang ito na ang bayan ng Diyos ay maaaring maging liwanag tulad ng bukang liwayway sa pamamagitan ng pagtataguyod sa katarungan at pagtulong sa mga naaapi at mga kapos sa buhay. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag talikdan. At kung magkagayoy, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan saan ang lugar. Sa araw na iyo'y diringgin ng puon ang dalangin ninyo, pagkat kayo'y tumawag. Ako'y tutugon agad. Kung titingnan ninyo ang pagkaalipin at pagsuway sa akin at ang mga masasamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay papakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa dilim ay may liwanag, sa tauna na habang. Sa dilim ay may liwanag, ang taong matuwid, may bait at habag. Kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Ang mapagpautang nagiging mapalad kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Sa hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit.
nababagsak ang kaaway niya. Mabait na lubha, lalo sa mahirap, ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Sa dilim ay may liwanag, sa tao na nahabag. Pinaaalalahanan naman tayo ni San Pablo na ang krus ni Jesus ang kapangyarihan ng Diyos. Mabisa ang pagpapahayag natin ng mabuting balita, hindi dahil sa sariling kakayahan, kundi sa biyaya ng Espiritu Santo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nang ako'y pumarian, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos. Ngunit hindi sa pamamagitan ng malalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasya kong wala akong ipangangaral sa inyo kundi si Jesucristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't hindi na karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos, nababatay ang inyong pananalig kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sinabi ni Jesucristo, "Ako ay ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko." Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw ng sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol.
Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po. Batiin po natin mga katabi natin, good morning! Sa seminaryo po namin sa Tahanan ng Mabuting Pastol ay nagkaroon kami ng balik tahanan o alumni homecoming last Monday, Tuesday, Wednesday. At nandun ang aking ilang mga kabatch, mga kaklase at napagkwentuhan ng ilang mga karanasan nung kami mga seminarista. Isang naging tampok na kwento ay nung kami magkaroon ng exposure sa Legazpi City. Hindi lahat ng seminarista marunong magluto, so pinapartner kami sa isang marunong magluto. Hindi ako marunong magluto, kaya pinartner ako sa isang Bicolano na napakasarap magluto. Ang problema, nung kami yung nakatalaga na magluto, umalis siya dahil sa isang errand, dahil siya'y Bicolano, at nasa Legazpi kami, tumungo siya sa Tiwi kung taga saan siya, at saka siya, sabi niya, ako na muna ang bahala. Meron siyang iniwang pata doon sa freezer, i-thaw ko na lang daw, no, para mawala ang pagkayelo, at naandun na ang rekado, ipaksiw ko raw. Yan. At naandun na raw ang lahat ng rekado. So, sa paksiw na pata, anong kailangan? Bulaklak ng saging, paminta, toyo, suka. Yan. Marunong magluto ang ating mga mother butler. At dahon ng laurel. Yan. Wala namang sinabi ganong kadami. Basta sabi, pagsamasamahin ko lang daw. Hindi nga ako marunong magluto. Nakita ko po doon sa lalagyan namin, may isang banig ng dahon ng laurel. Di ba po ganun ang pagbebenta ng laurel? Nasa mga maliliit na plastic. Sabi ko, pampabango ito. So gusto ko maging pabango. Nilahat ko yung lahat ng laurel na isang banig. Nilagay ko doon talaga sa paksiw. At ayun, pagdating ng kaklase ko, tinikman niya, napaka-pait. So tinapon niya lahat, yung sabaw, hinugasan niya sa gripo lahat ng pata, at inulit niya ang pagluluto. Ang pagkain, di ba, masarap yan kapag napapalabas natin yung tama at tunay na lasa. No? At yan daw ang ginagawa talaga ng asin. No? Asin brings out the flavor of the fruit of the food. Lagyan mo ng konting asin ang baboy kapag iyong isasangkut siya kasama ang sibuyas at bawang. Ilagay mo ang lahat ng kinakailangang rekados at magiging masarap ang iyong menudo. Lagyan mo ng konting asin ang ginigisa mong gulay at alam mo magkakaroon ito ng lasa. Sasarap yung gulay, hindi magiging matabang, magkakaroon ng tunay na lasa, hindi nga bland sa wikang Ingles. Siguro yan ang dahilan kung bakit kapag kumakain tayo ng sinigang at nilaga, kinakailangang may sausawang patis. Because yung alat brings out the flavor of the food that we are eating. Maliban na lang kung ikaw ay hypertensive, tataas ang iyong presyon. Nang sabihin ng Panginoon, kayo ang asin ng sanlibutan, malinaw yung kanyang nais para sa kanyang mga alagad.
Kayo'y magbigay lasa sa mundo. Kinakailangan kayo bilang mga taong nagtataglay ng pangalan ko, Christians, Kristiyano, you bear my name. Taglay ang pangalan ni Kristo. You bring out the flavor of the world. Galing ako sa parokya na ang kasal kada buwan ay nag-a-average ng 50. Sa dami ng kasal sa parokyang iyon, hindi lang minsan kong narinig kasi inaalaw ko sila mag-exchange of vows. Naririnig sa kanilang pahayag sa isa't isa ang ganitong linya. Mahal kita kasi you bring out the best in me. Mahal kita kasi kapag naandyan ka, bumabait ako. Mahal kita dahil lumalabas kung ano yung mabuti sa akin kapag naandyan ka. Kapag naandyan ka, nagagawa ko yung mga bagay na dati, hindi ko naman nagagawa. Kapag naandyan ka, mas nagiging sociable ako, nakikiugnay ako sa ibang tao. Kapag naandyan ka, napapalapit ako sa Diyos. Kaya nga nagdesisyon akong dito sa simbahan magpakasal. Kapag naandyan ka, mas nagiging mabuting tao ako. Di ba may ganyang klase ng presensya sa buhay natin bilang mga mananampalataya? There are people who bring out the best in us. People who help us become good persons. Dahil paladasal ka, yung asawa mo nahahawa, nagiging paladasal din. Dahil maganda kang mag-usap, very affirmative ka sa ibang mga tao, those people you affirm, nagiging affirmative din in their relationship with other people. Dahil magalang ka sa nanay at tatay mo, yung mga anak mo, naging magalang din sa iyo. Dahil palabigay ka sa iyong mga kapitbahay, yung mga kapitbahay mo, they return the favor. Nagiging palabigay din sila sa iyo. Dahil tapat ka sa hanap buhay, nagtitinda ka, hindi ka nandadaya sa timbangan o sa sukli. Yung mga customers mo, in dealing with other people, nagiging tapat din. Dahil ikaw ay tapat sa exam, pati yung mga kaklase mo, nahihiyang mangopya kasi ikaw very honest. So sila rin, nagtatangkang mas maging tapat. That is the role, or that should be the role of Christians in our community. Sa ating pamayanan, ang mga Kristiyano dapat maging asin. Dapat we bring out the good in other people that we interact with. Bilang mga mananampalataya, tayo dapat ang nagiging daan para yung kapwa natin bumait, bumuti, maging magalang, mapagpaumanhin. Dapat maging kalugod-lugod sa Diyos dahil ikaw sa simula pa lang ay kalugod-lugod na sa Diyos. Naibahagi ko ito minsan, tumungo ako sa isang fast food na restaurant. Pagdating ko, merong babae dun sa counter na nakikipag-argue dun sa nagtitinda, dun sa nasa cashier. Ang ganda-ganda pa naman, di ba, ng bungad sa atin, no? Ng mga nasa counters, lalo na kapag wala masyadong customers. Good morning! Welcome to McDonald's! Yan. Nung magkaroon siya ng ganoong encounter sa isang mataray na customer, pagdating doon sa akin, ang tono niya na ay, good morning, welcome to McDonald's. Di ba? Because of that unfortunate encounter, lumabas yung hindi maganda sa kanya. So ang tayo bilang mga mananampalataya, meron pala tayong ganong responsibilidad. We need to bring out the best in people that we get to interact with. Dahil mabait ka, yung nakakaugnayan mo, kinakailangan, dahil sa kabaitan mo, lumalabas din yung kanilang kabaitan. Yung kabutihan na dapat ay nakikita na sa iyo, sa iyong pakikipag-ugnayan sa kanila, lumalabas din ang kanilang kabutihan.
I have been a priest for almost 29 years. In October, I will celebrate my 29th year as a priest. Nung kami ay nag-undergo ng renewal sa tahanan last Monday, Tuesday, and Wednesday, isang naging hamon during one of the homilies na deliver ay, you need to evaluate your ministerial life. How have you made other people good because you are good to them? Paano nyo nagawing napaging mabait ang inyong mga parishioners dahil kayo'y mabait sa kanila? Paano nyo nahubog ang buhay ng mga inyong pinaglilingkurang pamayanan dahil kayo'y naging mabuti sa kanila? Kasi their goodness will only come out if you will become good to them. In a way, bilang mga mangangaral, isa ring dapat maging panuntunan sa iyong pangangaral, meron bang mga pusong nahipo? Meron bang bumait dahil sa iyong mga pagninilay? Meron bang naging mabuting tao dahil napakinggan kanila sa iyong mga pahayag, sa iyong pagninilay sa salita ng Diyos? That same evaluation ay dapat nating maisakatuparan bilang mga mananampalataya. Yung prosesong iyon ng pagtatasa, pagsusuri ng budhi, ay dapat maging katanungan din ng lahat ng mga Kristiyano. Have you helped others become better persons dahil ikay nakiugnay sa kanila? Were you able to bring out the good in other people because you yourself ay good? Yung bang iyong goodness, mga good examples, did they rub off well on other people? Magandang maging panuntunan ng pagtatanong sa ating sarili. Dahil kung hahamunin tayo o ang hamong binibigay sa atin ng ating ebanghelyo, ikay asin ng sanlibutan. Kapag inihalo ka sa pagkain, sumasarap ang pagkain. Ikay asin ng sanlibutan, Kristiyano ka. Pag nakiugnay ka sa iyong kapwa Kristiyano, lumalabas ang maganda sa iyong kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon that we may be able to heed this invitation of our Lord upang matulungan natin ang ating kapwa na makita ang kabutihan sa kanila dahil tayo nagiging mabuti rin sa kanila. Si Kristo'y nananahan sa bawat isa sa atin. Let other people feel that Christ is really present in us as we relate with them so that they can exude this divine presence also as they relate with other people. Hingin natin ang biyayang ito dahil alam natin kapag ito'y ating naisakatuparan, tayong mga Kristiyano ang tunay na magiging ilaw ng sanlibutan. Yan ang ating samot dalangin sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang. Tumayo po tayo ngayon at sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Mga kapatid, tinatawag tayo ngayon ng Panginoon upang maging asin at liwanag ng mundo. Umaasa tayo sa Kanyang biyaya upang magampanan nating mabuti ang gawaing ito. Ating itugon, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa simbahan, maging liwanag nawa si Papa Leon, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga laiko, sa gitna ng kadiliman ng karahasan, kasakiman, at iba pang mga anyo ng kasamaan sa mundo. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa lahat ng lingkod bayan, magsilbing liwanag nawa ang kanilang tapat at matuwid na paglilingkod para sa kapakanan ng mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa aming mga kapatid na biktima ng pangangalakal sa kapwa-tao, tulungan mo kaming gumawa ng mga konkretong hakbang upang labanan ang mga gawaing pinag-uugatan ng pananamantalang ito. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga yumao naming mahal sa buhay, salubungin mo nawa silang umaasang humimlay sa iyong walang hanggang liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ng iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Gabayan mo kami sa iyong liwanag, O Ama, upang aming maakay patungo sa iyo ang aming kapwa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Pagkaloob mong ito'y aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa San Sinukob, kaya't minabuti niyang siya'y panganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat mong tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Ruperto na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilang magkakapatid, tumawag tayo sa ating Ama. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulong sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng mundo, mapalad tayong inaanyayahang siya ay tanggapin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa espiritual na komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Pinasasalamatan po natin ang lahat po ng mga nagsipag-alay sa misang ito, ang Daughters of Mary Immaculate International, Mother Butlers Guild, Knights of Columbus, gayon din po sina Mr. and Mrs. Hill and Edil Soria. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang binibigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo pong lahat. Sa dilim, ikaw ang tala, sumisilay, na nagbibigay sigla sa buhay. Sa unos, ikaw ang tanggulan, pahinga kag walang hanggan. Idanan kaliwanagan, Nuestra Señora de la Lumen. Ang kainta mo Nuestra Señora de la Lumen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.